Okay, good afternoon. Ang isi-share po namin sa inyo ngayon is yung pagbili ng motorcycle na galing sa repo. So galing po ito sa bangko, 5 units po ito. Pero nakuha na po natin siya buy and seller. Okay? So ngayon po ito yung isang ginagawa natin. And ang pinagawa na po natin dito is bina-change oil na to. Change oil. Tapos yung clutch lining na replace na. And then yung mga gulong pinabalancing, wheel alignment kasi may konting bengkong. Okay? So ngayon po ang next sanang gagawin is bubuhayin yung starter niya, pero nung binuksan wala pong laman sa loob. So parang nakahuyan po ito. So may mga gumagawa po kasi, hindi ko naman po nila lahat. Kapag alam nilang marerepo na yung unit nila, so kinukuhanan na rin ng pyesa. So sana wag naman ganon. Kasi nung binigay naman sa inyo yung motor na ipa-loan, is binigay naman ng maayos. So wag naman po sanang kapag isusoli na natin dahil hindi na natin kayang bayaran is tatanggalan natin ng pyesa, papalitan natin ng pyesa. Kasi kawawa naman yung nagpahiram sa atin, nagtiwala sila sa atin nung nagpa-loan sila sa atin. Pero sana po iwasan natin yung ganong gawain. Hindi po maganda para maging fair naman po doon sa nagbenta sa atin. Okay? So ngayon po ang ginawa namin is ito yung galing doon, Bin. So ito po yung missing part dito sa starter. So ito po yung sinasabi kong other units. Bali 5 po lahat ito. So ito naman pong isa, nung binuksan yung engine oil drain na, engine oil drain, halos wala pong langis na tumulo. So yung langis po na nakikita nyo sa drain pan na yon is galing po doon sa change oil nito. Okay? So dahil ang nangyari po kasi rito is kung tawagan namin sa Ilocano is palaspas. Bali 5 units kaagad. Yung iba nabuo na or nagalaw na, pero yung iba is as is. Talagang kinuha rin po nila sa bangko na walang testing. So sa mga gusto pong kumuha ng repo, ang naging biggest learning namin dito is i-check yung langis ng makina, kasi ito po ang pinakabuhay ng motor. So pag ito hindi namin alam, baka napaandar ito then naubusan ng langis, so pwedeng kumatok po yung makina nito. Pag ganun po, medyo mapapalaki yung pag-recover natin sa unit para maging roadworthy siya. So dito na po namin kinuha yung spare parts para doon sa isa. Okay? So ang maganda rin pong gawin para matest itong starter is kung bibili tayo or mag-consider tayong bumili sa repo, magdala tayo ng battery para matest po natin kung gumagana yung starter. Pero kagandahan lang naman po ng motor, lalo na dito sa Honda na TMX 125, reasonable naman po yung presyo ng mga pyesa. Kaya lang, sayang pa po yun kung sakaling yun nga, nakahuyan yung kukunin natin. So siya pa yung pambili natin ng pyesa na hindi naman na dapat. Pwede na natin gamitin yon sa preventive maintenance, sa langis, para ma-change oil na, para ma-monitor natin yung milahe. Okay? So iba-iba po ang prices nito, pero kinuha na lang natin siya sa isang lump sum na amount. Ngayon pag naayos po ito, ibebenta rin po. At parang gumawa lang po tayo ng extrang trabaho, and at the same time kumita man po kahit konti, pambili ng spare parts, pang maintain ng mga sasakyan natin, and at the same time nag-enjoy pa po tayo sa ginagawa natin sa maintenance. Ay, sorry, dito pala kinuha yun. Dito pala namin kinuha yung spare parts po na nawawala doon sa isa para sa starter. Okay. Yun po ang kagandahan pag isang klase ng motor ang kinuha natin sa repo.
pwede nating pagkahuyan yung motor na naka-stock pa. So kuhanan na lang ng pyesa, then patakbuhin yung isa, then buuin na naman po yung isa. Okay. So itong upuan po, may nabili din tayo sa Lazada, nasa 500 pesos po yata o 700. So, papalitan na lang natin, or kung mas matipid po, magkano pag ipapakuan lang ito? Bibili lang nung cover, no? Pwede pa to? 350? So 350, pero yung isa 500, 700 yung buo na. Okay, so mas malaking katipiran pa rin po. Kung pwede pa naman itong kuan niya, may konting damage lang po. Okay? So yan po ang ating munting paalala, kasi first time naming bumili ng mga ganito, yung as is where is. So yan lang po ang pinaka-risk natin pag bibili tayo ng mga ganitong units. Okay? So ito po, pag napaandar natin mamaya, ready to fire na to. So gagamitin na rin to sa site. Ito ang ating mga magigiting na specialist. Nag-on and off yung kwan niya, yung ano yun, park light. Tapos pakipalitan yung pula ha, delikado yan. Baka kala ng kasalubong mo sinusundan ka niya. Huwag tayo maglalagay ng pulang bumbilya sa harap. Meron po ako nakasalubong minsan, nakamotor din. Kala ko sinusundan ng biglang lumalapit. Yung pala ginawa niyang headlight pula. So maling-mali po yun. For safety, huwag po natin gagawin. Okay, pakita ko po sa inyo mamaya ito pag mandar na. Nga pala, additional information din po. Kapag kumuha tayo ng repo, as is where is yung motor, and also po yung document. So unregistered na po itong mga to pag kinuha. So kayo na po ang bahalang magpa-renew. And yung iba wala pong temporary plate, so bibilan din po ng temporary. Magkano temporary plate din? 400 pesos ang temporary plate. And then yung registration niya inabot ng 600 plus. Bali 1,002 po yata lahat, pati lahat na, pati emission, insurance, and registration. Okay. Ngayon po, ang isa pang i-consider ninyo pag bumili ng repo is i-compare nyo po sa brand new price, kasi meron pong isang mabigat na component ito pag bumili kayo ng second hand. Yun po yung transfer of ownership. Nasa 7,000 plus po yata ang gagastusin doon. Kung gusto nyong ilipat yung pangalan ng dating owner para ipangalan ninyo sa inyo, is i-consider po ninyo kung sulit pa, kasi pag bumili kayo ng bago, libre na po yun. For 3 years pa po yung registro. 3 years ba? O 1 every year din kahit brand new? Yung ngayon sir is 3 years. 3 years na po yun pag bago. So paki-correct na lang po kung mali yung information namin. So yun po yung mga bagay na kailangan natin i-consider kung bibili tayo ng second hand versus brand new. Kasi may mga nagbebenta po ng second hand nito nasa 30 plus to 40,000. Tapos gagastusan mo pa ng transfer of ownership, pupunta na ng 47,000. Ang brand new is mga nasa 57 to 58,000. So kung yung tinakbo po, i-check natin yung condition ng motor, kung worth pa rin po ba yung price difference na let's say 10,000 pesos para i-consider ninyo yung motor. Okay? Yung iba naman po nag-upgrade na, so bonus na yun. Yung iba talagang ginamit lang na pang daily, walang binago. Okay? So ito po, tinransfer yung so tinransfer na lang natin yung buong starter. Okay? Para doon sa kinahuyan. Okay? Yun lang po, at sana nakatulong po tong information na to sa mga nagbabalak na bumili ng second hand na motor. Okay? Salamat po.